Pumunta kami ngayon dito sa Manukan at nagdala kami ng tuka ng manok at bigas ni Richard. Naubusan na daw siya ng bigas. Sahod din ngayon ni Richard. Andun si Jayfern. Tinitingnan yung mga narimlim. Another day, another Jayfern's wife story. Tanghaling tapat nga kami na sa Manukan dahil baka kailanganin ng anak ni Richard na nag-aaral ang pera dahil sahod niya ngayon. Nagdala din kami ng patuka ng manok at bigas ni Richard dahil naubusan na daw siya ng bigas. Tanghaling tapat kaya sobrang init kaya ang mga manok ay nakasilong sa tipi. Tiningnan ni Jayfern yung mga nalimlim na manok at okay naman kaya lang ang aming dalawang Bagsik Line brood hen ay madami na namang itlog pero hindi pa rin nalimlim. Kaya sabi ni Jayfern dadalhin ulit namin ang mga itlog at isasalang sa incubator at baka masira na naman ang mga similya ng itlog. Dahil nung nakaraan 41 eggs ang isinalang namin pero 15 lang ang may maayos na similya. Nasira na ang similya ng ibang itlog sa sobrang tagal na naka-stack ang mga itlog. Sobrang init pa naman ngayon. At ito na nga yung mga itlog ng Bagsik Line brood hen namin. Sobrang dami na pero hindi pa rin siya nalimlim. Ito namang 5K sweater na nalimlim ay malapit na itong mapisa. Sinilip na ni Jayfern ang mga itlog nito at iniwan na lang niya yung may mga similya. Sana nga madaming mapisa sa mga nililimliman niya. Ito namang hatch pullet ay nalimlim na. Halos 1 linggo na siyang nalimlim. Sana nga ay mapisa din ang mga nililimliman niyang itlog. Dito naman sa tangkal ay nilagyan ni Richard ng pugad at yung isang pullet naman ang naitlog. Sana nga lumimlim din ito para madami kaming maproduce ngayong mga sisiw. Ito naman yung isang Bagsik Line brood hen namin iitlog sana kaya lang biglang umalis sa pugad nung lumapit ako. Mga itlog niya yung isinalang ni Jayfern sa incubator nung nakaraan. Umalis muna ako sa kubo para bumalik siya sa pugad niya para mangitlog. Dati namang nalimlim ang aming mga Bagsik Line brood hen kaya lang nitong nakaraang tag-ulan ay pinaitlog lang namin sila ng pinaitlog at kinain namin ang mga itlog nila dahil hindi kami nagpapapisa kapag tag-ulan na. Nasanay na siguro silang itlog lang ng itlog at hindi nalimlim kaya ganun ang nangyayari ngayon. Sabi ni Jayfern baka lilimlim yan kapag naramdaman nilang paubos na ang kanilang mga itlog. Nung mag-alas 3 na hinakot na nga ni Richard yung mga patuka at yung kanyang bigas dito sa kubo. Pagkatapos ay inilipat na ni Richard ang pwesto ng water pump namin. Baka madaganan kasi ng aratilis kapag ito'y nabuwal. Humangin ng malakas nung nag-amihan kaya umapay ang aming aratilis. Putulin na ito? Bakit parang may ibang ano dun? Nagtataka ako bakit may ibang dahon sa aratilis. Hindi naman namin yan minamarkot pero parang may pabilog. Yung bilog na kahoy ay nagkaroon ng mga dahon na parang orchids at may mga bulaklak na maliliit. Sabi ni Richard, balete daw yon kaya papaputol na lang namin ang aratilis. Nakapag-siesta naman kami saglit sa kubo at nung mag-alas 4 na ay pauwi na kami kaya kukuhanin ko na ang mga itlog sa pugad. Kukunin ko yung itlog sa pugad. 18 pirasong ang itlog ang nakuha ko sa pugad. Ang mga manok dapat nalimlim na kapag 11 or 12 na ang kanilang mga itlog. Pero itong Bagsik Line namin mukhang walang balak lumimlim. Pagkatapos kong kuhanin ang mga itlog dito sa may haligi ay kinuha ko naman ang itlog nung isang Bagsik Line na nasa ibabaw ng tangkal. 4 namang itlog ang nakuha ko sa ibabaw ng tangkal kaya 22 pieces na itlog lahat ang isasalang namin sa incubator. Maaga kaming uuwi ngayon dahil hindi pa kami nakakapagpatuka ng mga manok sa bahay. At bago kami umuwi, ayan, isa-isa munang tinitingnan ni Jayfern ang mga manok sa cording area. Ihahapay na namin ito. Iputulin, tinutubuan ng balite. Sige. Baka daw nagkakagulo na ang mga sisiw kaya uuwi na kami, sabi ni Jayfern. Pag wala na kasing patuka ang mga sisiw namin ay nagsisiyapan na sobrang ingay nila. Inilagay ko lang yung itlog sa likod ng sasakyan at umalis na kami. Pagdating sa bahay ay sinilip ko nga agad ang itlog ng aming golden boy at yun napisa na nga. Hahayaan muna naming matuyo ang balahibo niya bago namin siya isama sa mga kapatid niya. Pagkatapos naming magpatuka ay pinunasan muna ni Jayfern ang mga itlog na isasalang sa incubator dahil madudumi yung iba. Pagkatapos ay isinalang na isa-isa ni Jayfern ang mga itlog. Kasya na siya sa incubator dahil tinanggal na ni Jayfern yung ibang itlog na walang similya. Nilaga na lang namin at kinain at yung iba naman ay pinamigay namin. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!